Hello everyone! I'm back with another video and for today's video ay sasagutin ko lahat ng mga most common questions na tinatanong nyo or kino-comment nyo kasi talagang hindi ko kayo maisa-isa lalo na sa messenger ko. Ang dami talagang nag-chat-chat. Meron pa ngang October, November, December. Talagang hindi ko na maisa-isa. So guys, first question, babasahin ko lang kasi di ko naman memorize. Okay, first question is, saan makakahanap ng legit na ESL company? Okay, so, well, in my experience, nakahanap ako ng legit na company sa Facebook and sa Skype. Yun lang yung tanging naaalala ko na naghanap ako ng companies kasi wala din naman akong kakilala. Although may cousin ako na sabi niya, try ko daw sa 5-1 Talk. Kaya lang, nung nag-apply ako sa 5-1 Talk, ay kailangan college graduate. And that time, third year college pa lang ako. So, hindi ko tinuloy. So, yun guys. Meron sa Skype, sa FB groups. Try nyo i-search at mag-join kayo sa ESL hiring company or hiring ESL Philippines, ESL, what else? Basta yung may ESL na hiring, ganun. Masisearch nyo naman yan. And merong nagpo-post dyan na mga managers or teachers, co-teachers na hiring sila, na ganito, ganyan. Hanapin nyo talaga yung legit, yung talagang hindi scam. Makikita nyo rin naman yan if i-message nyo sila. Like for example, ako, hiring kami. If may magme-message sa akin, ganito, ganyan. Makikita mo rin din naman yan sa reply. Pag feel nyong scam, di wag na kayong tumuloy, di ba? Pag feel nyo nga legit yung company, di go. Ganon. Next is, may interview pa ba? Okay. This depends on the company that you are applying. So, hindi naman lahat ay may interview. Yung iba kasi, for example, na-apply ka ngayon, napasa mo yung complete requirements mo, and then, if mag-reply sila, sasabihin nila nga, for demo ka na, ganyan. Or sasabihin nila, may interview bago demo. So, hindi talaga same lahat ng companies. Paano kung walang experience? Eto, ang daming nagtatanong nito. Paano kung walang experience, kung walang alam? Eto lang ang masasabi ko. We all start to, wala talagang alam at experience. And we can, learn. Mag-YouTube, mag-Facebook, magtanong sa mga kakilala. Ako, self-learning, self-study. Yun yung ginawa ko. Although may kilala ako na nag-advise sa akin na yung resume mo, baguhin mo. Yung self-introduction video mo, baguhin mo. Pero, ikaw rin lang din naman yung, mag-learn by yourself. Like, paano gamitin ng class-in. Actually, ako, yun nung una, talagang wala akong alam sa class-in. Ultimo pag-scan, talagang hindi ko alam na, paano ba to, ganito, ganyan. And, nowadays, meron namang YouTube, may Facebook, may kakilala kayo. Pwede nyo talagang gawin lahat ng makakaya nyo. Tsaka, wag kayong, anong tawag dyan? Yung parang gusto nyo na, dapat alam ko to agad. Yung ganun. Dapat step by step kasi yan. Yun lang. Next is, ano ang sasabihin sa introduction video? Eto, medyo mahirap to kasi ako, personally, ang dami ko nang nagawang self-introduction video. Siguro more than 5. Marami na yun ah. Kasi, minsan, merong mga companies na medyo strict sila sa when it comes to educational background. Like, dapat sabihin mo yung course mo or yung natapos mo or anong level ka. Meron din namang ibang walang paki dyan. Tsaka sa age. Kasi, nung nakaraan, last year,
nasabi ko yung age ko sa self-introduction video ko, parang may age, sila dun, age, hindi naman age limit, parang, sila na, ay, ang bata mo pa pala, hindi ka pwede ganyan. So, it's better na siguro na hindi mo sabihin yung age mo, lalo na if, 18 to 23 ka pa lang, pero if more than, okay lang din naman. Depende talaga yan eh. And what else? Ano pang sasabihin? About yourself, hobbies mo, saan ka nag-aral, paano ka magturo or paano ka mag-handle ng students, ganun. Example lang to Example, I can help you improve your communication skills, ganun. Young learners from zero to beginner, basta yun, mga ganun, ayoko na lang mag-English, basta yun na yun. Pwede nyo i-chat GPT, search nyo, magpaturo kayo sa kakilala nyo, or kayo, basta alam nyo na yan, guys. Next is, ilagay sa resume. Ito, kasi lugi ka talaga pag wala kang ilalagay na ESL experience or tutor experience or teaching experience. Kasi in my case, sobrang tagal ko na hired kasi wala akong ESL experience or tutor experience. So, sabi ng kakilala ko sa Facebook na dapat lagyan ko ng experience kasi daw yun, parang dagdag points or parang advantage yun na may experience ka. So, yun na nga, wala akong alam. Tapos, naglagay ako ng work experience sa resume ko. Alam nyo ba, guys, may mga times nung bago pa ako, parang talagang lutang ako or hindi ko alam paano ba ito, ganito, ganyan, hanggang sa natutunan ko lang talaga paano gumamit ng class-in, paano mag-write sa class-in, mag-circle, parang reward na ibibigay mo sa student, ganun. Talagang self-learning, self-study. Next is, pwede ba sa undergraduate, pwede ba part-time? Ito, it depends on the company. Pero, kasi, merong companies na naghahanap talaga ng, example lang diploma or parang prove mo na tapos ka na mag-aral or nag-aral ka. Well, in my case, ang sabi ko sa video ko ay, anong tawag nito, tapos na ako mag-aral pero hindi pa. So, binago ko yung resume ko, yung self-introduction video ko, kasi sabi ko dun, estudyante pa ako. Tapos, yun nga, magpapanggap na lang nga tayo, diba? Tapos, palpak pa. So, it depends. But for me, nag-start ako mag-ESL was last year. I was third year college and now I'm fourth year. So, undergraduate pa din. Pero akala ng iba college level na ako. Ay, college graduate na ako. Hindi, guys. Pwede ba part-time? Yes. Pero depende sa company. May company na ayaw nila ng part-timers. Prefer nila na full-time yung tinatanggap nila na teachers. May iba din na part-time lang yung tinatanggap. So, it depends talaga. And if mag-a-apply kayo, example sa Facebook, may nakalagay hiring ganito, ganyan. May nakalagay din naman yan minsan na full-time yung hinahanap, part-time yung hinahanap, ganitong oras, for example, 5 p.m. to 10 p.m. or 6 p.m. to 9 p.m. ganun. Hindi daw nagustuhan ng introduction video. Anong dapat gawin? Gawa ka lang talaga ng paulit-ulit. Like, minsan kasi sa pag-pronounce mo or sa pagtingin mo sa camera or hindi ka focus, distracted ka. Minsan ganun din kasi yung mali. Or yung pagkasabi mo ng words, baka masyado kang nagmamadali or baka masyado kang, alam mo yun, parang dapat nasa timing. At saka yung edit pala, at saka yung camera. At light, of course, importante yung light. Huwag naman masyado yung sobrang liwanag mo na parang ganito. Yung sakto lang. Huwag din naman yung over-edited, guys. Okay lang mag-edit, like mga effects, ganun. For example, may blackboard dito, may books,
Okay lang ng ganun. Improve lang guys. Tsaka resume, improve ng improve. If ever may interview kayo, naku, paghandaan nyo talaga yung tawag dito, possible questions. Like, paano ka mag-handle ng student pag di nakikinig, anong teaching approach mo sa young learners, sa beginners, sa adults, ganun. So, I hope guys that this video helps you or everyone else na nagwa-watch ng video ko. I hope this finds you well. So, that's it.